Okay na. Mic test. Ayan. Okay, mga kaibigan, magandang yan mo kung tama, ha? Hindi naman tayo. Ano ko. Magandang hapon uli, mga kaibigan. Yan na po. Tingnan, nandun na. Yan. Pasensya na po. Ang daming technique kasi wala tayo sa studio. Andito tayo sa ibang lugar. Andito tayo sa Parañaque, mga kaibigan. Kaya tayo naman ay medyo, yan nakakatawag dun. Napakahirap pag wala talaga unang-unang hirap ang signal dito. Kaya nga nagkakandara pa tayo maghanap kung saan man tayo makakuha ng signal. Mga kaibigan, bago yan, siyempre hindi natin nakuha yung pasensya na po, yung ating intro na hindi natin nakuha kasi andito nga tayo. Wala tayo doon sa studio. Naiwan lahat yun. Yung laptop hindi natin naman dala. Ang problema lang ngayon ay kulang-kulang tayo. Bago yan, mga kaibigan, ito muna ay medyo mayroon tayong pangapagbati muna. Kasi alam nyo, marami tayong pag-uusapan ngayon. Ngayon lang kasi medyo yung kahapon na ang araw pa kasi nung isang programa natin, medyo baka magtampo itong ating mga kaibigan. Yung mga nagbe-birthday ngayon, mga kaibigan, batiin ko lang unang-una ang aking, siyempre, may one and only, si Sita. Yan, happy birthday, love you. Kasama dyan, mga kaibigan, itong ating mga kaibigan, si Isabel Castillo, Tess Cuevas, Carlos Alfaro, Rinaldo Madarang, Silvia Ortiz, siyempre, Maribel Jose, si Menti Sumayod, Toto Lumarque, at si Rex Menciro, ganun din si Carol Menciro. Ito yung mga birthday celebrant ngayong November. Yan, ha? Good afternoon ulit. Ngayon, punta tayo sa ating tawag doon, topic, pag-uusapan natin. Ito mga kaibigan. Kasi nga ngayon medyo November. Mukhang ilang araw na lamang ay magbabago na naman tayo ng chief ng Philippine National Police. Kaya, yan, bigyan ilaw. May ilaw pala. Yan, medyo magbabago kasi tayo ng ating chief ng Philippine National Police. At ito nga ngayon ay ito ngayon ang pagtawag doon. Pinagpipilian kung sino na bagamat ang kailangan magsumite kasi ang ating chief of police ngayon o PNP chief na si General Camilo Pasculan ay nakatakdang magretiro na po. Ngayong buwan din mismo pero ilang araw na lang 5 araw na lang mga kaibigan. Kaya itong si DILG Secretary Eduardo Año ay magsusumite, magsusumite siya ng mga of shortlist candidate ng ngayong araw. Pag hindi ngayong araw, sa susunod na linggo ang mga pangalan o kay Pangulong Duterte na posibleng papalit dito nga sa sabi ko kanina, ang magre-retirong si PNP Chief General Camilo Pasculan. Ayon naman dito mga kaibigan, kay Presidential Spokesman na Harry Roque, may hawak na daw umano na shortlist ang Pangulo na magiging susunod na PNP. Samantala, itinanggi naman ni Anyo kung nagsumiti na siya, talagang hindi pa. Kaya sabi niya, pag hindi ngayong araw, sa susunod na linggo. Tumanggi rin siya kung ilan, kung sino-sino. Ayaw niya banggitin dahil kung ilan ang kanyang nasa listahan na isusumite niya sa Malacanang, yun nga, nakatakda niyang isumite pero walang sinabi kung kailan. At ang batay naman sa record, mga kaibigan, itong si PNP Chief Casculan, Camilo Casculan, mga kaibigan, ay itinalaga ito sa posisyon noong September 1 at nag-assume siya kinabukasan mismo, September 2, nang magretiro si PNP Chief R.C. Gamboa. At
nakatakda siyang magretiro ngayong buwan, ngayong Nobyembre 10 ngayong taon. Ito'y sa pagsapit ng kanyang mandatory age of retirement na 56. Ito'y para sa mga nasa serbisyo o nasa serbisyo, maging militar man o pulis yan, kailangan pagdating ng 56 ay kailangan ito na pero pinakadulo ng inyong serbisyo sa bayan. Pero nasa Pangulo pa rin po mga kaibigan kung ito nga ay i-extend. Nasa diskresyon ng Pangulo kung ito i-extend na itong termino ni Kaskulan. Samantala mga kaibigan, ito mayroon kasi itong extension, ano man yan, no, kung alam mo, halimbawa, ang itatalagang police officer sa mga sensitibong posisyon o yung mga nasa matataas na posisyon ay maaari ngang ma-extend ng 3 buwan lamang. Tandaan nyo 3 buwan lamang ang pwede i-extend ng Pangulo. Status ko lang ito mga kaibigan. Ang talaga, kung halimbawa, 3-star general candidate for 3-star general directorial revamp dito kay kabilang dito ang mga regional director sa ilalim ng, alam mo na, palakasan pa rin kung sinong nakaupo. Kung ikaw ay nakadikit doon sa nakaupo, sigurado magkakaroon ka ng posisyon na maganda. Juicy position. Yung star general naman, candidate, sa directorial revamp din ito, kabilang dito yung mga regional directors, ito'y sa pamamagitan pa rin ng palakasan. Alam niyo mga kaibigan, ito si Kaskulan, ito yung 24 na PNP chief na siya ay PMA Sinagtala class of 1986. Alam niyo kasi mga kaibigan, nangyari itong nakupo ng class 86 ang pamunuan ng PNP. Alam niyo ba kung bakit? Saan nagsimula yan? Kay dating PNP chief at ngayon Senador Bato de la Rosa. Bakit kamo? Kung sino ang gustong italaga ng Pangulo, siyang masusunod. Dahil ang pwede lang italaga, ito sa patakaran ng PNP, kung sino man ang gusto ng Pangulo, ay itatalaga niya. Kaya lang, ang kailangan lang, ang ranggo ng isang gusto niyang itatalagay, kailangan 1-star general. Tandaan niyo po mga kaibigan, baka magtaka kayo na hindi naman pwede ilagay na PNP chief ay isang colonel. Wala pa nangyayari kasi yan. Kaya si Bato de la Rosa, Senador de la Rosa, ay nakupo nila yung 1986. Kaya ito magkakaklase ngayon ng 1986 ay sila ngayon ang nakahilera kumbaga sa succession. Dahil alam mo ba ang mga kaklase niya ay mga naging PNP chief na kanyang sinundan ay mga 1986. Siguro, ngayon pa, 1986, baka mayroon pa natitirang 1986 na pwede pang pumalit sa kanya. Kasi ngayon, kung mapapansin ninyo, pag ikaw naging PNP chief ngayon, ang tawag to, yung buwan na lang. Minsan araw na nga lang. Mga kaklase niya kasi itong mga naging PNP chief, nung kanyang sinundan, sina Archie Gamboa na nagretiro kamakailan lamang. Ito ngayon si Senator De La Rosa na ngayon senador na. At ang nauna pa sa kanila, si General Oscar Albayalde ay kaklase rin nila sa Sinagtala class of 1986. Kaya ito si De La Rosa naman ay siguro pagkaupo ni Pangulong Duterte ay itinalaga niya itong PNP chief noong 2019. Hindi naman kaagad pwede mapalis ng Pangulo dahil may nakaupo pa noong 2016.
bilang PNP chief. Kaya ang nangyari ay nagkakaroon tuloy ng alam mga kaibigan, hindi na kasi mga pulis ay sino magsusulat, wala magsusulat. Ay ang PNP chief kasi ay itong mga kasi dyan sa lugar ng ganyan ay hindi yata nasusunod ngayon ng succession. Kasi nga pero mo, ang dami nilaktawan ni Senator De La Rosa. Ang dami supposed to be nakasunod sa bago siya kasi one-star general lang siya eh. Pero mo naging biglang PNP chief. So ang dami niya nilaktawan. Kaya nagkaroon hindi maaalis yan. Totoo yan mga kaibigan. May mga tampuhan dyan. Samaan ng loob. Kasi lahat naman sigurado naman ako. Lahat ng mga pulis na yan ay sila may pangarap. Siyempre, mga tumaas ng rango, kung hindi man, o sa mga lalo itong mga PMAer, ay maging PNP chief. Kaya ito ngayon, palagay ko baka mamaya kaklase pa rin nila ang itatalaga ni Pangulong Duterte. Pero hindi natin alam kasi nga ang magbibigay kasi ng mga candidates, yung mga Board of Generals, ewan ko sabi 5 lang daw, 5 ang itasusumite. Pero nasa Pangulo yon kung yung kukunin niya doon sa 5 na ibibigay ng ating Board of Generals, yung mga pipili. Pero sabagay, sabi ko nga, nasa Pangulo po yan. Kagaya ngayon, November 10, 5 na ngayon, 5 araw na lamang ang pananatili sa Kampo Krame ni General Castulan, nasa Pangulo pa rin po yan kung i-extend niya ang termino ni General Castulan. Siguro naman, kung maganda naman ang trabaho ni General Castulan, palagi ko naman, pwede naman siguro extend muna. Kaya lang, paano naman yung mga naggagalaiti na makaupo na, di ba? Merong ganun Kaya lang sila, marunong sila sumunod. Hindi sila ganyan, hindi nila ipakikita sama ng loob Yes, mga kaibigan, totoo po yun. Hindi nila papakita na masama loob nila. Maliban lamang noon, hindi ko na matandaan kung sino yung nung general. General, siyempre, Region 3 director yun. Yung director na Region 3. Nung mag-retiro siya, alam mo kung ano mga manasabi niya. Puro sama ng loob ng PNP. Siguro, yun hindi niya nasabi noon. Siyempre, ikaw naman, nasa servisyo ka. Hindi mo naman pwede kalabanin yung mga boss mo dyan, di ba? Yung mga senior mo. Kaya nandun ka nilang pagsunod. Ika nga, obey first before you complain. Pero umubi nga muna si General. Nung dati, years ago pa yun. Ganyan ang kalakaran sa men in uniform. Sundalo ka man, o police, fire, kaya sa BJNP, na pagdating ng 56, ayan ang mandatory age of retirement. So mga kaibigan, antayin po natin siguro bago mag-Biyernes, next week, Wednesday kasi anong araw ba yung 10? Siguro Biyernes kasi 5 days din O, di ba? O Tuesday, next week. Ayun siguro, dahil nga 5 days na lang medyo antabayanan natin. I-announce naman kaagad yan kung sino ang papalit. Siguro, nandiyan sa mga nakaantabay na ngayon, ilan naman mga lieutenant generals ngayon na nag-aabang. Yan, mga kaibigan, antabayanan po natin. Isa pa na pwede nating aking bibigyan lang ng pansin. Alam mo, sa panahon ngayon, ang daming nagkakaroon ng hindi lang, sabihin na natin, mga naghihirap talaga na ating mga kababayan. Particular, bibigyan ko lang ng pansin itong sa mga estudyante natin. May mga magulang din, o mga guro, sabihin na natin, guro, ang medyo hindi nila, tawag doon, masabi ko ba sa mananloob? Dahil itong Department of Education ay bumili sila. Alam mo ba, di ba, may report na may 370 million na halaga ng mga sasakyan, mga bagong sasakyan. Samantala, ay mga guro na nangihingi ng ganito, kailangan nila ng tulong, ultimo coupon ban.
ultimo ballpen sila ang bumibili. At sila pa ang nagdi-deliver sa mga kabundukan ng mga modules. May nabalita na nga na natalakay din dito sa programa natin na mayroon pa tayo isang resource person tungkol sa mga nag-suicide daw ng mga estudyante dahil ang sinasabing dahilan, yung mga module o nahihirapan sila sa learning, distance learning. Yun nga. Kaya ngayon, ito ang isa lang sa bigyan natin panampansin dito, yung isang magulang, mga kaibigan, na taga Cotabato, na dahil sa kahirapan, although wala siyang anak na nag-aaral, mga kapatid niya na maliliit, nag-aaral, mahirap ang buhay doon. Hindi sila makabili ng gadget. Kasi kailangan ng gadget, siyempre. Ang ginawa ngayon na itong mag-asawa para matugunan, pumunta sila ng Maynila para maghanap ng pagkakakitaan, pambili ng gadget doon sa gagamitin ng kanyang mga maliliit na kapatid na nag-aaral. Ang kaso, inabutan sila ng lockdown dito sa Metro Manila. Kaya nanatili sila rito. Nasa Metro Manila sila mag-asawa. Sabi niya, gusto na nga niyang makauwi. Kaya nga ang gawa parang tutusin, parang nakakaawa na parang nanlilimos na rin sila. Dahil nga itong inabutan sila ng lockdown. Pero nakikita pa nila ngayon, ang Department of Education ay mayroon palang budget na 370 plus million at ipinambili nila ng mga bagong sasakyan. Okay, sabihin natin, okay lang yan. Bumili kayo, i-distribute sa mga regionals, kung saan man yan, mga regional sa buong Pilipinas. Kaso, mayroon pa nakalagay doon, gagamitin ng mga executives. Ay, Ginoo, mga kaibigan. Bakit? Nung wala pa yung mga sasakyan na yan, hindi pa nabibili kasi sabi nila, yung mga ganong problema, nakita yan nung 2017 pa daw, sabi ng DepEd. So ngayon lang nabili. Ngayon, kung noon umabot kayo ng 2 taon na ganun, umabot kayo ng 2 taon na walang mga sasakyan yun ang binili na yan, bakit hindi nyo nga ituloy na mas may kailangan? Halimbawa, ako executive Mayroon naman kami ba sasakyan? Siguro. Hindi naman sigurado naman na may ako sariling sasakyan. So, yung para sa akin, yung price, ibili na lang yan ng mga gadget, pangangailangan ng ating mga guro, na ngayon ay, lalo na sa mga liblib na lugar, tumatawid ng ilog, madala lang yung mga yung mga modules na yan. Dito nga lang yung anak ko, kung pumupunta pa sa school para siyang kumuha ng module. Hindi na yung mga guro kasi nahihirapan. Sabihin na natin, okay, ibibigay ng mga non-DepEd para sa mga guro, gagamitin sa pag-deliver. Okay yun. Kaya lang, medyo hindi siguro, sa personal ko, hindi ko katanggap-tanggap, na mga executive ang gagamit, yung iba doon. Para mga executive, bibigyan. Ilan sila lahat yun? Pambira naman. Hirap na nga tayo sa pag-aaral Kahit sa gadget wala. Hindi man lang mabigyan. Ayon pa dito, wala nga daw sila. Nakatira ngayon dito sa Pasay na sa sinasabi niya, nag-report yung kanyang mga kapatid na isang cellphone lang ang kanilang gamit. Ilan silang magkakapatid nag-aaral. Palipat-lipat nung gano'n ng, ikaw naman, ganito naman. Isang cellphone lang. Pwede naman siguro natin mabigyan. Baka sabihin nyo ikaw kaya magbigay. Hindi po. Hindi pwede irason yan. Dahil may pera po ang DepEd. Sabagay, sabihin nila, sa dami ba naman ng mga estudyante, isang ganito, ganyan, alam niyo mga kaibigan, sa ngayon, aminin man natin, marami sa ating mga mag-aaral ang hindi pa naka-enroll. Sabi niya, internet nga hirap na sila. Lalo, diba sa mga probinsya, hirap na hirap sila sa internet. Ang mga mag-aaral,
minsan hindi nakakahabol. Dahil kulang, una sa internet, sa mga gadget, kulang na kulang talaga sila mga kaibigan. Yung mga gastusin pa sa bahay, hindi naman yan mayayaman. Kung mayayaman yan, hindi naman siya magrereklamo. Wala kahirap-hirap siguro. Di ba? Ayon pa doon sa Ginang, ayon sa Ginang pa, nung in-interview siya, sobrang kanilang hirap na dito. Bagong panganak, nagkaroon pa daw siya ng postpartum. Diba? Ano ba yung postpartum? Yung pagkatapos manganak. Diba? Ayan, anong tawag doon sa ganun? Pagkatapos manganak. Ayun, postpartum. Hindi, anong mga nararanasan nila? Yun, mga postpartum psychosis ba? Yung nasa pag-iisip, sa pag-iisip nila medyo hindi kaanong maganda. Kaya nga yan nakakaroon tuloy ng mga hindi magandang pag-iisip. Pero maganda rin naman dito mga kaibigan dahil nga sa nangyayari ngayon lalo itong pandemya ay inadjust naman ng Department of Education yung kanilang 4 quarters. Ito'y para sa school year 2021. Yeah. Pwede ba i-align yung budget sa mas naangkop na pangangailangan ng estudyante? Kasi kung 2017 pa pala nila need sasakyan, hindi naman siguro kailangan ng mga sasakyan dahil wala namang face-to-face schooling sa kasalukuyan. Wala din mga training at conferences kundi via online lahat. Tama po yun. Tama ang ating resource person. Andiyan lang yun ang sinasabi niya. Totoo naman yan mga kaibigan. Wala naman siya. Saan kayo pupunta? Ito mga executives na yan. O yung sinasabi na ito ay pan-deliver. Okay yan, tama yun. Yan ha. Kaya nga, ito ngayon, medyo ang maganda dito ay nag-adjust naman. Nag-adjust ang kanilang 4 quarters para sa school year 2021 ay in-adjust. Alam mo, ito kasi nga, siyempre, siguro, o dahil din sa tugon sa pangangailangan ng hamon ng pagtuturo sa mga mag-aaral, sa kalasukuyang COVID-19, di ba, paano ba? Ano ba ang gagawin sa ganito? Ayon kay DepEd Yusek Diosdado San Antonio ng curriculum and instructions, itong memorandum na inisyu noon pang October 30, ang itong desisyon ay bahagi umano ito ng paraan upang maging batayan o sandigan sa academic ease sa panahon ng pandemya. Si Joey Ortiz, Juan Marco, Joey Ortiz Santos, na? Ano yan? Oo. Thank you very much po. Papabati na ito si Dr. Ruiz at Dr. Santos ng UniHealth Parañaque. No? Thank you, Joey Ortiz. Thank you rin for pag-monitor natin. Yun nga, tuloy lang natin mga kaibigan. Ito palang memorandum ng DepEd ay noon pang October 30. Bahagi umano ito ng paraan upang maging batayan o sandigan ng academic ease sa panahon ngayong pandemic. Ayon pa kay Yusek San Antonio, tandaan niyo mga kaibigan, minomonitor ngayon. Buti naman, nagmumonitor itong Secretary Leonor Briones. Minomonitor niya ang paghahatid ng basic education services. Tama po yun. Mabuti na lang ganyan. Sana ganyan ang ating mga leader. Titingnan mo, paano iginagawa, paano inahatid, o paano ginagawa ng ating mga guro kung mga educational service, mga basic educational service sa mga pampublikong paaralan.
lalo na po mga kaibigan, kung ang ating paaralan na nasa mga liblib. Yung iba nga, kailan lang may lumabas, ang mga estudyante, nag-aaral sila doon sa yung kanilang parang kubo-kubo na butas-butas, pag umuulan, basarin sila. Yun ang sinasabi ng itong nakaraang bagyo. Dito, nakita kung anong pangangailangan. Ito, ang laki ng budget ng DepEd. Anong maghihintay na lang tayo ng abuloy? Paano kung wala mag-abuloy? Kung may budget naman tayo, pwede ba isang tabi muna natin itong mga sasakyan? Sa bagay, kung kasi sa appropriation act natin, kung ang isang pondo nakalaan na dyan sa isang proyekto, hindi pwede galawin na yan. Unless na gagawa ng batas ang Kongreso para magalaw yon. Hindi po pwede galawin dyan. Hindi ko lang alam kung ito 370 million na pinambili ng sasakyan ay ito ay talagang nakalaan na para doon sa mga sasakyan. Kaya lang, kung tayo naman, o itong mga opisyal, kung mayroon kayong sentido komon, lalo ngayon, hindi naman kailangan ng mga sasakyan maliban sa maghahatid. Kasi mga guro, sila na naghahatid. Nakita nyo naman, sa ibang lugar, sila ang gumagawa ng pamamaraan para mayatid itong mga modules sa mga bata. Isa pa yan sa mga problema nila, yung mga mali-maling nasa module. Hindi ko naman yan inimbento na maraming mali. Actually, nakikita ko na lang. Pero, yung hindi natin malaman, halimbawa, kung ang module ay Bisaya, siyempre, pag binasa ng Tagalog yun, hindi maintindihan. Pag hindi lang maintindihan, talagang hindi malalaman. Ano ba ito? Kagaya nung isa, na hindi ko alam kung saang module yon. Nakalagay A for apple, di ba ganoon? B for basket, ganyan. Pagdating sa N, kasi may drawing drawing. A, nakalagay apple. Siyempre A, ano yan? Drawing, apple. B, nakadrawing yung B, basket. Siyempre B, basket. Pagdating sa N, nakadrawing, lamok. So, kung dito mangyayari sa Maynila yon, pagtatawanan ka, yung lamok, N. Pero, ito nga kaibigan, bibigyan ko ng kasagutan niya. Kung sa Bisaya yan o sa Waray, ang N, tama. Bakit? Ang tawag ng lamok sa Waray, namok o N, namok. Hindi lamok, kundi namok. Iyon ang sinasabi ko. Dapat, kung kayo may kakita ng ganyan, saliksikin nyo, para saan ito? Sa Maynila? Sa Pampanga? Siyempre, may kanya-kanya language yun. Ngayon, kung sasabihin nyo, kahit napunta yan ng Bisaya, basta Tagalog. Kung sinasabi nyo, ito'y Tagalog, pwede. Masasabihin nyo mali. Ang talagang mali na nakita ko, yung Philippines, spelling ng Philippines, mga kaibigan. Talagang makikita mo mali. Ayun ang talagang mali. Pero ito'y sinasabi ko ng mga module na drawing, tapos papangalanan mo, ang ilalagay yan, first letter lang. Yung N doon sa lamok, tama yung kung ito ay, itong module ito, para sa sa Bisaya o sa Waray, sabihin na natin. Kasi N ang tama Hindi naman L N. Kung sa Maynila yon o sa Tagalog yon, L yon. Iyon ang dapat natin, bago tayo magsalita, bago natin pulaan yung mga ganyan, kaya ang DepEd nakikiusap, wag natin bigyan masyado yun ng ganyan. Kasi may kanya-kanya may language Diba? Yan. Ang sinasabi ko, pangangailangan yan, yung para kaalaman, kung ang module na para sa Bisaya ay napunta ng Maynila,
ay talaga hindi magkakaintindihan. Dapat ang module, kung ang module, isa lang. Wala nang ano-ano, wala nang variation. Ito nga, iba-iba kasi mga languages, ganyan. Kaya ang nangyayari, hindi tuloy nagkakaintindihan. Balik tayo doon sa mga kaibigan, yung nagbago yung 4 na quarter para sa school year 2021. Ang pinalawig ng kagawaran ang first quarter sa school year hanggang December 12, 2020. First quarter yun, ha? Ito. Ang second quarter naman ay magsisimula mula Enero 4 next year, 2021, hanggang February 27, 2021. Yun ang second quarter. Samantala, ang third quarter ay magsisimula sa March 1 hanggang April 24. Kaya yung iba, di ba, December pa, hanggang December magsisimula, hanggang December pa kami. First quarter lang yun. Nagsimula na, siyempre na, nagsimula na yung school year. Hanggang December sila magtatapos. Yung sinasabi ko kanina na yung third quarter, March 1 to April 24. Next year pa yon. Ang fourth quarter ay April 26 naman to June 11. Tandaan niyo po yan, ha? Kasi baka magtataka kayo eh. Bakit nabago? Samantala, ang linggo naman, paglinggo, mula December, ang linggo mula December 14 hanggang 19, ngayong 2020, ay ilalaan. Parang naka-save na yan. Para sa in-service training na isasama ito ang MELC o Most Essential Learning Competencies. Based sa quarter 2 planning, ito'y para sa distance learning delivery modalities. Yan, ha? O DLDM. Samantala, di ba binago? Kasi yung unang schedule nito, first quarter kasi, no October 5 hanggang November 28. Ngayong taon, ito yung dati. Ito yung dati. Ang second quarter naman, mula December 2020 hanggang February 6, 2021. At ang third quarter ay mula February 15, 2021 to April 10. At ang fourth quarter, from April 12, 2021 hanggang June 5. Kaya mga bata ay extended o pinalawig pa. Sabi na, pinalawig na nga ang kanilang pag-aaral. Ika nga. Pero mga kaibigan, bago yan. Mayroon kasi tungkol din sa panahon, kasi pumasok kanina, nakuha ko yung na sinasabi dito sa huling nakita ko, pinadala lang sa aking sa messenger, na patuloy mga kaibigan makakaranas ng malalakas na hangin ang bahagi ng Northern Luzon, habang ang severe tropical signal Sioni ay mananatili ang lakas. Ito'y batay sa ipinalabas na bulletin ng Weather Bureau, yung Pag-asa. Kaya medyo isingit lang natin ito. Kasi kung mapapansin natin, ang ganda naman ng panahon, mainit, may araw. Pero yung ibang lugar, nandito. Itong bagyong Sioni, mga kaibigan, ay may maximum na sustained winds na 95 kilometers per hour. Ito'y malapit sa gitna. At gustiness hanggang 115 kilometers per hour. Mabagal mga kaibigan ang pag-usad itong si Sioni. Ito'y patungo ng kanluran. At siya ay huling nakita, mga kaibigan, na nasa 670 kilometers sa silangan ng Basco, Batanes. Sila ngayon ang medyo dadaanan ni Sioni. Kaya mananatiling nakataas ang tropical cyclone wind signal number 1
sa Batanes. Sa ilagang silangan ng mainland Cagayan, sakop dito yung Santa Ana, Gonzaga at silagang bahagi ng Babuyan Islands. Nasakop din ang Balintang Island. Babuyan Islands, mga kaibigan, Didicas Island at Camiguin Island. Kabilang yung mga katapat na isla nito. Ayon pa sa Pag-asa, mga kaibigan, malalakas ang ihip ng hangin na mararanasan sa mga lugar na ito ngayong gabi ng Huwebes. Ngayong araw. Mararanasan din, mga tanda nyo, sa ating mga kababayan, mararanasan din ang mga ganitong malalakas na hangin sa loob ng 24 na oras sa Batanes, Babuyan Island, northern portion ng Ilocos Norte, at sa northern at eastern coastal areas ng mainland Cagayan dahil sa northeasterly. Yan. So, ayan mga kaibigan ha. At 5 minuto, 4 na minuto lang pala mga kaibigan. At tayo'y, pasensya na, medyo nahuli tayo dahil ang dami natin dinaanan na mga tawag doon. Inisa-isa pa natin kasi ibang lugar, nasa ibang lugar tayo eh. Ngayon, ito pa. Mayroon tayong isang gusto lang paalala, ay isang balita na gustong ipano ng ating mga kaibigan dyan sa lalawigan ng Rizal. Dahil kahapon, isang ex-convict, mga kaibigan, na biktima siya ng pamamaril. Ang muling na tinuluyan sa panong paraan. Nung naging biktima sa pamamaril, itong 27 anyos na si Vincent Adia, noong alas 11 pa lang, alas 11 ng umaga, nabaril na ito. So ang ginawa nito ng mga tao, siyempre, tinakluluan siya, dinala siya ngayon sa ospital. Doon sa Rizal Provincial Hospital System, annex sa Angono Rizal. Siyempre, nilipatan siya ng lunas. Okay lang, ganyan. Habang nagpapahinga siya, ito nakakatakot. Hindi ko malaman paano nakapasok sa isang ospital. Gaano ba ang kahigpitan nito? May mga gwardiya yan, sigurado. Nakapasok, parang sinundan siya. Habang nakahiga siya sa kama at nagpapahinga dahil nga siyempre nilapatan ng lunas, alam mo anong ginawa? Tinuluyan. Binaril ng 2 beses. Doon na siya natigok. Doon na siya binawian ng buhay. Agad naman nakatakas eh. Yun nga nakakapagtaka mga kaibigan. Asan yung mga gwardiya nitong ospital na ito? Ano yan, tutulog-tulog kayo? O sabihin natin, ex-convict yan. Kaya lang napagdusahan niya yan. Yung kanyang nakulong kasi yan mga kaibigan ng 7 taon dahil sa kasong robbery. Ibig sabihin, nakalaya na siya eh. Kumbaga sa ewan ko kung gumawa ulit siya, hindi natin alam. Hindi pa natatapos investigasyon eh. Ayan, titulo siya, binaril ulit siya ng 2 beses. Doon na talaga siya napatay. Tumakas yung suspect, hindi nga nakilala eh. Sumakay sa motor, may naghihintay. Yun na nga, ayon sa pulis, yun nga, yung record, tinignan ng record, ex-convict pala ito, nakulong ng 7 taon dahil sa kasong robbery. Malamang, sabi niya, baka may koneksyon, sabi ng mga investigador, baka may koneksyon itong pagkakapatay sa kanya dito sa kanyang naging buhay nung nakaraan. So, yan mga kaibigan, medyo pasensya na po at delayed tayo sa ating programa ngayon. Dahil, kumbaga sa naghanap pa tayo ng lugar na pwede nating pagdausan ng ating programa. So, maraming salamat po sa mga sumubaybay at maraming salamat din sa tumulong sa ating dito kay Ma'am Sita. Thank you sa iyong pagtulong dito at kay Juan Marco. Thank you very much sa inyong
pagbigay ng tulong dito sa ating program. Maraming salamat po. Siguro bukas uli.